Hello guys! So nandito po kami ngayon sa bukid at meron pong nagbigay sa amin itong ube. So malaking ube siya at ang ubing ito ay color white. So yes po, meron pong white ube at alam yan ng mga taong nakatira sa probinsya or sa mga bukid-bukid. So gagawin po natin itong creamy white halaya. So, kailangan lang po natin itong balatan at kapag nabalatan po siya is ganyan na yung kanyang magiging itsura. So, para siyang gabi na parang taro din. So, kailangan natin yung hugasan and then ilagay po natin yan sa tubig dahil kailangan po natin yung pakuluin hanggang sa tuluyan na siyang lumambot. At kapag lumambot na nga siya is kailangan natin i-drain yung tubig and then kailangan natin itong i-mash or durug-durugin according sa kung gaano ka durug ba yung gusto natin sa ating mga halaya. Ayan. So gusto ko yung medyo may buo-buo pa kasi gusto ko yung meron pa akong nakakain na parang solid na part ng halaya. So after nating durugin is lagyan po natin ng gata. Ayan. So paunti-unti lang yung paglalagay ng gata. And then, i-mix po natin ito ng maigi. So, medyo nakakapagod na part sa paggawa ng halaya is yung pag-mix-mix talaga. Ayan. So, parang a total of 3 cups of gata yung nalagay ko po dito. At ayan, ginamitan ko na nga din siya ng mixer kasi nakakapagod talaga siyang halukayin or imekos-mekos. Lalo na at medyo mabigat siya. So, ayan. So, i-mix lang po natin yan ng mabuti. And then, make sure na talagang super mix siya ng mabuti and then maglagay na din po tayo ng condensed milk. So sa paglagay po ng condensed milk is wag nyo po agad lahatin. So kailangan natin itong tansyahin para hindi naman siya maging sobra sa tamis. So pwede naman dagdagan pag kulang yung tamis. Ayan, pag nalagay na po yung condensed is kailangan na natin siya ulit na i-mix-mix ng mabuti. And then aside po sa condensed milk is naglagay din po ako dyan ng powdered milk para ma-enhance po yung milky flavor nitong ating milky white ube halaya. Ayan. So imekos-mekos natin ng mabuti yan. And then after natin ma-mix po yun lahat is maglagay po tayo ng butter o kaya ay margarine sa ating kawali. So mainit na kawali. And then pwede na din po natin ilagay ang ating mixture. So, medium heat lang po ito at kapag nalagay na nga po yan natin sa ating kawali is kailangan na naman natin itong imekos-mekos ng mabuti. So, medyo matrabaho lang siya kaya mas mabuti pag may kapalitan ka sa pag mix-mix or paghalo-halo nitong ating mixture. So, it will take a couple of minutes po at makikita natin na ganyan siya. Medyo mag-boil-boil na siya dyan at kapag nag-boil na siya dyan is pwede na nating i-add ang ating evaporated milk. So, naglagay lang din po ako ng 1 can ng evaporated milk. And then, of course, after nyan is continuous stirring na naman po ulit. So, mekos-mekos na naman tayo. So, parang exercise po ito sa ating mga braso. So, mix-mix lang talaga hanggang sa tuluyang maghalo na po lahat ng mga ingredients natin at yung evaporated milk na ating nilagay. So, pag nagluluto po ng purple na ube halaya is ganitong process lang din siya. Ayan. So, hintayin natin siya na kumulo-kulo ng mabuti. Ayan. So, actually, pag kumulo na siya guys, okay na yan. Actually, luto na yan. So, pwede na tayong maglagay ng ating butter ulit or margarine para lang mas lalo siyang maging flavorful. Ayan. So, naglagay lang ako ng margarine. So, margarine yung ginagamit kasi parang mas masarap siya. Hindi ko alam. Pero pwede rin namang butter. Depende kung ano yung gusto mo. And then, i-mix-mix lang natin ulit yan. Pakaluin natin ng mabuti hanggang sa ma-achieve natin yung consistency, yung lapot, or yung dryness ng halaya na gusto mo. So, kami ayaw ko ng sobrang dry na halaya. So, gusto ko yung parang ganyan lang siya. Yung parang medyo watery pa kasi nga kinakain namin ito as it is. So, mas masarap siya yung parang nagsasabaw-sabaw pa siya. At saka pag nilagay kasi ito sa ref is talagang magsiset pa siya at mas lalo siyang lalapot ng bongga. So, ayan guys, luto na yan. Lutong-luto na yan. Madali lang naman siyang lutuin. Talagang nakakapagod lang yung pag mekos-mekos mo. Yun lang talaga yung matrabaho. Pero aside from mekos-mekos na yan, talagang okay, madali lang siyang gawin. Napakasimple lang lutuin pero napakasarap niyang kainin. So, luto na ito guys. Ready to serve na ito. Kailangan na lang palamigin. So, kung meron kayo dyang mga ube or kahit ano pwede kayong buy sa market, talagang napaka-easy lang niyang gawin. So, mapa-white man yan o purple, same process lang din. So, yun lang. Thank you for watching this video. See you on my next video guys ha. Thank you very much. God bless. Kain po tayo. Bye-bye.